nag-announce si VP Sara tatakbo siya. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na tatakbo siyang presidente. So mukhang walang natupad itong si Vice President Sara Duterte, hindi ang pamumulitika niya para sa 2028. Pangalawa, ano bang maasahan sa isang Duterte presidency na naman? Yung mataas na presyo ng bilihin, lalo na ng bigas, yung rice tarification law, yung mas mataas na buwis sa train at saka sa create, yan ang mga legacy ni Duterte. Bukod pa dun sa pagiging tuta ng China. So, galing tayo sa isang pangulo na mamamatay tao na Duterte. Ngayon naman merong Duterte na mandarambo na kailangan humarap sa impeachment dahil sa pagwaldas sa confidential funds. Kaya dapat talaga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo at hindi na mabutol muli ang sambayanang Pilipinas. Following her premature announcement, sabi niyo nga po, the more na muwang dapat initiate na agad yung impeachment proceedings against her. Well, talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya uno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President ng 2020. Sir, tingin niyo ba pananakot po ito sa mga mambabatas, kongresista, senador, considering na malapit na yung 2028 elections and sila yung magde-decide ng impeachment complaints pending against her? Well, I'm sure kasama yun sa kalkulasyon niya na panakot sa mga kongresista na baka magdadalawang isip dahil tatakbong presidente itong si Vice President Sara Duterte. Pero sa totoo lang, hindi tatalag yan, walitin yan. Talagang mas malakas ang panawagan at demand ng taong bayan na mapanagot siya. Sagutin na, finally, ano pa nangyari sa 125 million? Sino ba talaga si Mary Grace Beatos? Alam naman natin walang ganun. No? At talagang nadambong itong 125 million at itong buong confidential funds. Hindi pwedeng palampasin, kailangan mapanagot. Pag na-impeach at matanggal sa pwesto, hindi na yan makakatakbo. So you're saying pananakot po ito, no? Posibleng pananakot ng big vice president sa mga posibleng sumubok sa impeachment. You were confident before na lumusot po sa plenaryo itong impeachment kay VP, may impeach siya. Gaano kayo confident pa rin sa mga? Well, walang magbabago. Alam na naman ng lahat eh. Nagulat ba kayo sa announcement na tatakbo ng presidente? So, alam mo yan ang lahat. At sa kabila nito, kahit naman nung nakaraang kongreso, alam na yan, sa kabila nito ay magtutuloy ang impeachment dahil may basis talaga. Hindi mo mapagtatakpan ng kahit anong mga anunsyo yung pananagutan na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte. Sir, sa tingin niyo consequence din itong announcement niya na mas mahal? Kasi parang dalawang isip yung Congress mag-refer sa Justice Committee. Ilang araw na may session, hindi sir na-refer. Naunahan tuloy niya na. So, basically, since she made this declaration, any action from Congress after this, she would just say na politically motivated given what they announced. Akala ko wala namang pagdadalawang isip sa Kongreso. Initiyak lang na masunod yung mga rules dahil alam mo na kahit anong galaw ng Kongreso dito, kahit sino, including the Vice President, pero pwedeng tumakbo na naman sa Supreme Court para mag-question ng impeachment. So wala namang pagdadalawang isip dito. I have no doubt na magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding at makakakuha ng sapat na suporta dito sa Kongreso. May naririnig po ba kayong pang-apat na complaint? Well, meron pero wala namang